Breaking news, guys, breaking news. Senor Raul Rocha, the president of the Miss Universe organization, was interviewed this morning, and he basically said in that interview that they are going to be taking legal action against Papa Nawat. The president said that they have instructed the new CEO, Mr. Mario Bucaro, to initiate the legal proceedings with their lawyer. As far as we know, the legal proceedings have already been initiated. Mr. Maria Bucaro is still on his way to Thailand. He said that there is going to be consequences coming for this whole situation. He also said that they have laid a complaint with the relevant authorities. Maybe it's just because of the time difference, but that complaint has been lodged. So we are also waiting to hear the results from that complaint that is going to be happening. Guys, yesterday we saw Nawat holding that press conference where he was crying. I was also wondering, was this press conference authorized by the Miss Universe organization? Yesterday, of course, guys, he did apologize to everybody and to all of the ladies. For those of you who have not seen that specific... So yun mga kapolitika, ang mga pinaka-latest mga kaganapan dito pa rin sa nangyayaring awayan ni Raul at ni Nawat dahil magkakaroon na rin ng legal action itong Mexican CEO kontra dito sa CEO ng Miss Grand International na si Mr. Nawat. So away ang legal na ngayon ang mangyayari mga kapolitika. Pero kung inyo napapansin, kahit pa doon sa pahayag ni Raul ay hindi na nagbigay ng kanyang counter statement itong si Nawat, unlike doon sa mga nakalipas na araw na maya-maya ay meron silang mga nilalabas na mga official statement. So ngayon dito sa naging pahayag ni Raul ay hindi na nagbigay ng kanyang pahayag itong CEO ng MGI. So pinapahupa na rin siguro nila yung tension mga kapolitika, kasi kung sinawat yung haharap dito sa battlefield ay siya lagi yung inaatake. So siguro is magkakaroon siya ng page or ng mga vloggers na yun ang mag counter attack dito sa mga naninira sa kanya, kasi pag siya yung nasa frontline kasi ay siya yung sasalo ng lahat ng mga paninira at mga online attack dito sa social media. So mas maigi siguro na magkaroon na lang siya ng mga vloggers at ng mga influencers at doon niya i-relay yung mga informations at kung ano ba yung tunay na ganap dito sa Miss Universe. Instead na siya yung magsasalita dito sa social media at siya yung magdadrama-drama, so siya talaga ang magiging mukha at sasabihin nila na siya ang kontrabida dito sa sitwasyon na ito. So yun ang aking maging advice mga kapolitika. So nakita nyo naman na pinagtutulungan rin itong sinawat ng mga influencers na mga vloggers mula sa ibang bansa, especially dito sa Latin community. But ang pinakamalaking balita ngayon is hindi nga daw tinanggap ng mga Latinos itong apology ni Nawat doon sa opening ceremony ng Miss Universe 2025. So hindi daw naniniwala, hindi kumbinsido ang mga Latinos dito sa paiyak-iyak ni Nawat doon sa isang press conference. Raul Rocha reportedly rejects Nawat's apology. Legal action and MUT franchise loss possible. Raul Rocha has reportedly rejected Nawat's apology and is expected to take legal action. With Nawat currently holding the Miss Universe Thailand franchise, the escalating dispute with MUO President Raul Rocha could put the franchise in jeopardy. Legal developments may directly threaten his control over the franchise. So yun mga kapolitika, so hindi natin alam kung yung legal action na gagawin nila is aabot pa doon sa finale ng Miss Universe 2025 sa November 21 or magkakaroon na ng conflict before the coronation, kasi kung wala ng control itong sinawat doon sa finals ay may posibilidad na ma-unplace itong kanyang manok na si Vena Pravinar, dahil sa tingin ko siya ang magpagbunto na ng galit dito sa nangyayaring iskandalo. Okay? So, pero hindi ko rin ma-imagine mga kapolitika kung ano yung maging reaksyon ng crowd mo, special na dito sa Thailand itong Miss Universe and then ma-unplace itong si Vena Pravinar. Talagang malalang drama itong mangyayari kung yun nga ang magiging resulta ng kompetisyon na malaglag itong si Vena Pravinar. So, kasi speaking of finals is meron tayong mga nabasa dito sa social media, yung mga reliable source natin doon sa Miss Grand International ay meron rin silang mga exclusive at mga elephants in the room na mga informations sa nangyaring Miss Universe.
So medyo hindi maganda yung mga nababasa natin patungkol dito sa ating candidate na si Atisa Manalo sa posibleng maging resulta daw ng Miss Universe 2025. Although hindi pa ito confirm, pero ang mga nasagap natin na balita ay may posibilidad daw na maligwak itong si Atisa sa top 10 at sa top 5. Again, hindi pa ito kumpirmado mga kapolitika, pero ito yung source ko doon sa napag-usapan natin kay Emma Tiglao dati na posible daw ang back-to-back, pero very expensive itong si Emma. So sila yung page na nagsabi nun, and then ngayon is nabasa uli natin doon sa page nila na ang kay Atisa Manalo daw ay ililigwak daw with the Asian candidates. So gagawin daw lahat ni Raul yung kanyang influence dahil dito sa nangyari nga na iskandalo. So gusto daw sana nila itong si Atisa Manalo, pero dahil daw sa ginawa ni Nawat ay damay-damay daw yung lahat ng Asian community at kasama doon si Atisa Manalo. So yun yung source na nabasa ko mga kapolitika dito sa social media, just like nung nag-expose itong posibleng back-to-back dito kay Emma from CJ Opiasa. Pero again, hindi pa ito kumpirmado at yung balita is pati itong si Vena Pravinar is madadamay daw, pero merong mga nagpo-post daw ngayon doon kasi merong mga judges na kilala na dito sa Miss Universe, and then tinatag daw sila doon sa kailang social media account. Pero ang sabi naman ng mga judges is maging patas daw sila, ayaw nila na mahaluan ng anumang kulay yung kanilang desisyon dito sa Miss Universe 2025. Pero yung aking pangamba mga kapolitika is matulad doon sa Miss Universe 2024 na even yung mga judges na nagbigay ng mataas na score sa ating candidate noon is walang nagawa dahil nga hawak ng mga CEO yung resulta ng kompetisyon. So ang balita na narinig ko is yung mga Latinas ang ipapasok na dito sa top 5 at wala daw ibang Asian na makakapasok sa top 5. So abangan na lang po natin sa final mga kapolitika kung ganito nga ba yung maging sitwasyon ng mga paranking dito sa resulta ng Miss Universe 2025 na ang sinasabi daw si Atisa Manalo together with the Asians ay liligwak daw ng Miss Universe, or ang Thailand lang daw yung makasama sa top 5 or yung threat dito sa competition. Samantala ito namang si Isabela Menin ng Miss Grand 2022 na mula sa bansang Brazil is pinagtanggol itong Thailand na kung saan is host country sa MU 2025. I started editing this video right after my last visit to Thailand. I was deeply moved by the experiences I had there. Even though I'm no longer a reigning queen, I've always felt an overwhelming warmth and sincerity from everyone I met. It felt like the right time to share this now. I hope every queen gets to experience the same love I felt in Thailand, because that's what beauty pageants are truly about. Celebrating one another, embracing our differences, and finding unity in diversity as women and as nations. Thailand and Asia has always been a powerhouse in the world of beauty pageants, not just because of what they do, but because of the incredible support they give to our community, something that has become increasingly rare today. I still remember my first time arriving in Thailand. After winning, I was amazed by how deeply they valued me. In a world where being a beauty queen often comes with stereotypes and misunderstandings, Thailand stands out as a place that truly respects and celebrates our community, our hard work, and all that we rightfully deserve. Every country has its strengths and flaws, but after living in Thailand, I know this country's virtues far outweigh its imperfections. We should never judge an entire nation or its culture based on an opinion of a single person. No words can ever dim the beauty of Thailand. It remains one of the countries that most wholeheartedly supports what our pageant community holds dear. I'm endlessly grateful to the Thai people and to this beautiful country for giving me the chance to feel genuinely loved, valued, and seen. So ito yung naging pahayag ni Miss Grand International 2022 Isabela Menin na mula sa bansang Brazil. So pinagtanggol niya mga kapolitika yung kanyang nag-testify siya kung ano yung kanyang naging experience dito sa Thailand.
So far yun po ang mga pinakasariwang update dito sa awayan ni Nawat at ni Raul sa Miss Universe 2025. So si Raul pala is nandun pa siya sa Mexico, and then napansin kasi ng mga netizen na itong si Nawat lang ang hands-on dito sa Miss Universe nitong mga nakarang araw. So yun mga kapolitika, abangan po natin yung day 7 na po ngayon ng MU 2025 dito sila ngayon sa Phuket, kasi mula sa Bangkok ay lumipad sila kahapon dito sa Phuket, and then nag-dinner sila doon sa isang mamahaling hotel na nakita nyo na mga kapolitika na talagang hindi talaga tinipid at napaka-quality ng experience sa mga delegates dito sa Miss Universe 2025. Pero ang malinaw sa ngayon, ang buong Latin community is hindi nila tinatanggap yung sorry ni Nawat. Okay? So ano po ang inyong mag-reaction dito mga kapolitika sa balitang ito na hindi di umano na feel na sincere itong sorry ni Nawat dito sa mga kandidata na kanyang nasaktan sa Miss Universe? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.